Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa sa radyo na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasang handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Sa Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilalanang tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. Sa ating Jesus is Coming Again program. Comes through the gate. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding. Always po yan, kapatid, revealed in His Word. Yan po inihayag, yan sa Kanyang salita, at yan po ang ating tunghayan ngayon. Andito po ang unang katanungan. Lalo tigit sa ating mga kapatid ng mga Adventist, take note po, maganda pong inyo ito siyang pag-aralan, pakinggan, subaybayan, para kung kayo matanong, ay makatulong po kayong maisagot ang dapat na maisagot na nararapat lang. Okay? Ito po ang tanong. Matthew 5:17. Jesus said that He came to fulfill the law. This indicates that the Ten Commandments have come to an end. Our pastor said Christ fulfilled the law. It means Christ came to destroy the law or abolish. Abolish, okay? Please explain. We are following your beautiful program and we learn a lot. Thank you very much po. Doon sa nagpadala ng message na to, atin pong i-divide ito sa dalawa para hindi gaanong makapal tingnan. Ito po ang unang puntong ating bigyang pansin. Number 1, Jesus said that He came to fulfill the law. This indicates that the Ten Commandments have come to an end. So, ang ibig sabihin po niya, punto number 1, mahal kong mga kapatid, ay si Kristo Jesus pumarito sa lupa at ang kanyang ginawa, tinanggal daw itong kautusan kasi yun daw ang pakaibig sabihin ng salitang fulfill. Ibig sabihin, ito daw ay nangangahulugan, wala na ang Ten Commandments and it was put into an end. Now, ang ikalawang punto ay itong sabi ng kanyang pastor. Ang kanyang pastor, gumawa din siya ng sarili niyang dictionary, gumawa din siya ng sarili niyang question and answer, gumawa din siya ng sarili niyang sagot-sagot, at gumagawa din po siya ng sarili niyang palagay. Itong sabi ng pastor, Our pastor said, Christ fulfilled the law. Ang ibig sabihin ng Christ fulfilled the law, it means Christ came to destroy the law or abolish. Ito po ang ating mga kaibigang kaibayos pananampalataya. Kung hindi naman po talaga ninyo alam ang pakaibig sabihin, wag na po kayong magpatsamba-tsamba pa. Okay? Kasi ang taong inyong tinuturuan, nalilin lang, nasisinsay ang daan, sa halip tama ang inyong ituro, mali-mali pa. Well, yan po ang ating pong pag-aaralan. Siya nga po pala sa nag-text pong ito, ito po ang aking pong hiling sa inyo request. Maaari po bang ibigay ninyo ang cellphone number ng inyong pastor o ang aking number na nakikita nyo dyan, ibigay nyo sa pastor, tawagan niya ako or either tawagan ko siya, pwede po kaming mag-usap, mag-Bible study yan through Zoom like this. Pwede po tayo, mahal kong mga kapatid. At kung maaari lang, makinig po kayo para makausap natin yung pastor po ninyo na walang pakundangang nagbigay ng sarili niyang dictionary meaning ng fulfill. At maya-maya po, atin po yung pag-uusapan kung ano po yan. So, please lang, kung maaari, ang inyo pong gawin kapatid, kaibigan, ay inyo pong i-contact ang inyong pastor at kung maaari po, gusto ko siyang makausap. Hindi para pagalitan sapagkat sino naman kung magalit sa kanya, kundi ang pinakapunto lang po dito kapatid ay gusto ko lang po siyang makausap. Bakit ganito ang kanyang nasabi?
na hindi naman tama. Okay? Now, bakit ko nasabing di tama? Ito ang sabi ng Biblia. Pakinggan nyo po. Ito po yung talata ninyo sa wikang Tagalog. Matthew 5:17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Alam nyo kapatid, sa talata pa lang mismo, napaka-clear na. Ito ang ibig sabihin ng fulfill daw o ganapin, kung fulfill kung sa English ay to destroy or abolish. Samantala sa unang parapo pa lang, sinabi ni Jesus, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Ay bakit mo sasabing destroy ang ibig sabihin ng fulfill? Eh di ang layo na agad. Sabi na nga sa unang mga pananalita, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Tapos ang salitang fulfill pala para sa iyo ay destroy or inalis. Eh kasasabi niya lang ng Panginoon, huwag niyong isipin na parito ako para to destroy or sirain. How come na umabot ang inyong pastor doon sa kaisipan na ang ibig sabihin daw ng fulfill or ganapin sa wikang Tagalog ay ibig sabihin to destroy, abolish. Ay dyan pa lang sa talatang yan, malinaw na agad na hindi nga sinira ni Kristo. By the way, atin po ipagpatuloy ang pag-aaral. Sa wikang Ingles, ito pong pagkasabi. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Now ngayon, ano daw ang kanyang meaning sa salitang fulfill? Nandyan ang word, destroy at saka abolish. Sabi lang talaga ni Kristo, kasasabi lang ni Kristo, or ang sabi ni Kristo, kanya pinagdinan dyan, huwag niyong isipin na ako'y pumarito to destroy the law. Pero ang kanyang meaning daw sa destroy, sa salita pong fulfill, ay destroy. Halimbawa po, ang sagot ko dyan is no. Hindi yan tama. Bakit di tama? Okay, tingnan nyo ha. Ang Diyos ang nagbigay ng utos pagkatapos niyang sinulat. Ang kanyang kautusan o the Ten Commandments o the Decalogue na nabahagi sa dalawa para sa Diyos at para sa tao. Ang unang tapyas sa Diyos, ang ikalang tapyas sa tao. Na ang sabi ng awit 19:7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, halos related to sa nagtanong po nung nakaraan po ano. Tapos ang sabi po sa aklat ng Roma City talatang 12, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid, mabuti. Ang salitang kautusan binanggit, ang salitang utos binanggit na ito po ay banal, matuwid at mabuti. Ngayon, kung banal, mabuti at matuwid, anong dahilan i-destroy? Ang layo nito sa hulog, ang layo nito sa, I don't know kung nag-isip po ng mabuti ito pong inyong pastor, sana naman, pero parang hindi yata. Tuloy. Si Abraham sa 26 talatang 5, ito ang sabi, Genesis 26:5, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig, ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, ang aking mga kautusan. Malina po yan. Apokalipsis 14:12 ang sabi, narito pagtityaga ng mga banal ng mga nagsistupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni o kay Kristo Jesus. Hindi pa nawawala kapatid. O Matthew 5:17-18, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Ano ibig sabihin ng ganapin? Kung gumanap kayo, gaganap din ako. Ako'y pumarito, hindi para sirain o abolish o to destroy, but kung kayo sumunod, susunod din ako. So I come not to destroy, but to obey. To fulfill. Halimbawa, ang isang taong may kitong, gumaling siya. Ang kanyang gagawin po, pupunta siya sa sanktuaryo at gagawa po siya doon ng pasasalamat to fulfill ng kanyang totaliting paglilinis sa sarili. Halimbawa, ang isang babae po ay nanganak ng babae, 2 linggong paglilinis sa kanyang sarili. Kung lalaki naman, 1 linggo. So anong gagawin niya? Pagkatapos doon, siya maghahandog sa Panginoon to fulfill sa kanyang kumplitong paglilinis ng kanyang sarili. Ganun po kasimple ang sinasabi po ng Biblia, mahal kong mga kapatid. Now, ang salita pa lang fulfill para sa pastor na ito, ang ibig sabihin daw ay destroy or abolish. Now, tingnan po natin. Tuloy natin. Matthew 5:17-18, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga walang langit at ang lupa, ang isang tuldok at isang tudlit sa anumang paraan hindi mawawala sa kautusan, hanggang maganap ang lahat ng bagay. In-explain ko po ito kagabi. Tuldok na tudlit, di nga mawawala. Ano na lang kaya kung inalis nyo na ang 10 utos buo, ay di walang natira, lahat ubos. Hindi po tama ang kaisipan yon. Sunod.
Sa Lucas 16:17, si Apostol Lucas, nag-quote din po naman at nagsalita. Itong sabi niya, ngunit lubang magaan pa na mga wala ang langit at ang lupa kaysa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Kapatid, kaibigan, sino ka man na nakikinig at nagpadala po ngayon, ang linaw ng sabi ng Biblia, tuldok ni kudlit, di mahulog, tuldok ni kudlit, di mawala, tuldok ni kudlit, dapat lahat kung anong sinabi ng kautusan ay matupad. Paano kung sabihin mo wala ng 10 utos? Ay di wala ng period, wala pa ang kama, wala ng pang tuition o kung ano man diyan, ay di wala na kasi bakit lahat inubos na 10 commandments pang nawala? Kaya hindi po tama yon. Kalawa, sabi po, Malakias 3 talatang 6, sapagkat ako ang Panginoon na hindi nagbabago. Yan pong sinabi ng kasulatan. Ang sabi po ng Malakias 3 talatang 6 ay talagang hindi nagbabago. Ang intindi kasi ng iba mga kapatid, nung lumang tipan, ito yung kautusan. Pagdating daw sa bago, pinalitan niya. Ang ating Diyos po hindi ganyan mag-isip. Kung ang tao ganyan, hindi ganyan ang Diyos. Hindi yung Diyos na parang nagiging ulianin o kaya ang Diyos po mga kapatid ay paulit-ulit ang isip. Ay anong klaseng Diyos yan kung ganyan? Ang Diyos po na siya nagsabi mismo, hindi po niya babaguhin ang salitang kanyang binitawan at sinabi niya, hindi ako magbubulan kay Moses. Ang mga bagay na lumabas sa aking bibig kahit kailan, hindi niya babaguhin ayon sa sinabi niya. So ito po'y malinaw, hindi po totoo Christ came into this world to destroy or to abolish the law because nandyan po ang kanyang mga patuto. Isa pa, 1 Timoteo 6:14, ito pong sabi, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoon Kristo. Nagpakita na bang Kristo? Wala. Kaya dapat pa rin pong sumunod. Sa alin? Na walang dungis dapat, walang kapintasan, tuparin ang mga utos ng Diyos. Yan pong sinabi ng 1 Timoteo 6 talatang 14. Ito, mahal ko mapatid, sinabi mismo ni Kristo sa 1:14-15. Sabi niya, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Napaka-clear po ang sinasabi ng kasulatan, kapatid. Alam nyo, ayaw ko lang, itong mga taong makasalanan, dapat mamatay. Pero ang Diyos mahabagin. In-extend niya ang biyaya, ang habag. Ang iyong gagawin, manampalataya ka lang. At nung nanampalataya ka, nilinisan ka sa iyong pagiging magnanakaw, sa pagiging mangangalunya, sa pagiging sinungaling, sa pagiging imbutero mo, pagka-imbutera mong ganyan. Nung ikay nilinisan ni Kristo, anong gagawin mo? Babalik ka pa sa ganong klaseng buhay? Hindi na. Ibig sabihin, hindi ka na lumalabag, sumusunod ka na. Kaya ang sabi ni Kristo, kung ikay ligtas na, if you love me, ang sagot niya, ang sagot mo dapat, keep my commandments, or ang yung gagawin ay keep my commandments as what Jesus ordered or what Jesus said. Hindi pwede yun, kapatid. Natingnan po ninyo ito po ang inyong teksto. Sa wikang English, kasi ang term na ginamit yung kanina English, fulfill. Dito tayo sa English, okay? Think not, 5:17, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Tapos sabi mo na ang meaning ng salitang fulfill, sabi ng inyong pastor, ay to destroy or to abolish. Aywan ko kung saang dictionary niya kinuha yan. Bakit po? Napakasama po kung ang meaning ng fulfill. Right word talagang fulfill ay destroy or to abolish. Bakit? Sampulan ko po kayo, kapatid, sa Matthew 3:15. Nalala niyong binyag ni Jesus Christ na ang sabi po, mga kapatid, noong sabi po ni Juan Bautista, sabi ni Kristo kay Jesus Christ, sabi ni Kristo doon kay Juan Bautista na binyagan mo ako. Sabi ngayon ni Juan Bautista, Panginoon, ako pa nga itong dapat mong binyagan, tapos ikaw panghiling sa akin, ako magbibinyag sa inyo. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ganito po, Baptism of Jesus, Matthew 3:15. And Jesus answered and said to him, to John the Baptist, suffer it to be so now. Sabi niya, hayaan mo muna mangyari ito. For thus it becomes us to fulfill all righteousness, then he suffered him. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi yung suffer niya nagsasakripisyo. Ibig sabihin, pinahintulutan niya. Ibig sabihin dito, ganito. At nung sinabi ni Jesus na ganito at siya'y sumagot at sinabi niya, hayaan mo mangyari ang ganitong mga bagay. For thus, sapagkat nararapat, it becomes, sapagkat nararapat na ito'y mangyari sa atin to fulfill, na matupad all righteousness. Kita niyo po, Tagalogin ko
Meron man Tagalog ito? Okay. Ito sa Tagalog. At si Jesus ay sumagot kay John the Baptist, suffered to be so now. Hayaan mo munang mangyari ito ngayon. Para ating maganap ang buong, to fulfill, upang maganap, maganap, ang buong kabanalan at kanyang pinayagan. Na ngayon, kung ang salitang fulfill dyan, ang meaning mo pala ng fulfill ay destroy or abolish, subukan natin. Ito ngayon ang mangyari, Kung ang fulfill sa iyo is to destroy or to abolish, napapasama tuloy ang bersikulo. Ito po yan, Tagalogin natin, English natin, pero ating Tagalog din ito. And Jesus answered, said to him, suffer it to be so now. For thus it becomes as to fulfill. Kung ang fulfill sa inyo, ang ibig sabihin pala destroy, abolish, palitan natin ang fulfill. Sabihin natin ngayon, for thus it becomes as to destroy all righteousness. Then he suffered. Pumayag pa si Juan Bautista. Ating palitan ng abolish. For thus it becomes as to abolish all righteousness. Then John the Baptist suffered him. Ibig sabihin, mga kapatid, pagkapalitan natin o ang meaning na salitang fulfill ay destroy or abolish, ano ang mangyari? Nawala na ang buong righteousness o ang buong kabanalan. Kung sundan natin ang salitang abolish. Pwede na pasama patuloy. Kaya yung pastor na yan, pahula-hula lang yan . Hindi po talaga tama yung kanya pong pagkasabi. Now, look at this. Ang salitang fulfill, kung sundan mo, napapasama ang bersikulo. Na maya-maya, puntahan natin ang Webster Dictionary kung anong meaning ng fulfill. At puntahan natin ang Hebrew and Greek dictionaries kung anong ibig sabihin ng salitang fulfill. Pakinggan nyo po. Ganito'y natin. Alisin natin yung fulfill, palitan natin destroy and abolish. And Jesus answered, said to him, to John the Baptist, suffered it to be so now. For thus it becomes us to destroy or become us to abolish all righteousness. Then he suffered him. So ano nangyari sa bersikulo? Nasira. Kung sundan mo talaga ang salitang fulfill na ang meaning ay abolish or destroy. It should not be like that. Okay? I hope clear sa inyo. Now, puntahan po natin kapatid ang Greek and Hebrew dictionaries kung ano po ang meaning ng salitang fulfill. Para hindi po tayo hula-hula lang. Okay? Sa Greek, ang tawag po nito ay plero. Okay? Plero. Okay? Anong ibig sabihin ng salitang plero? To make replete. That is, literally, to cramp, net, or level up, or figuratively, to furnish, kumpletuhin, or imbue, diffuse, influence, or satisfy, execute, accomplish, complete, fulfill, full preach, perfect, supply. O saan dyan ngayon ang destroy at abolish? Wala dyan. Again, kung kayo po ay merong Greek and Hebrew interlinear, lalo tigit yung Greek and Hebrew strong concordance o Greek and Hebrew na dictionary, ang inyo pong gawin, pumunta po kayo doon at inyo pong ilagay ang arrow doon po sa number ng salitang fulfill, doon po nyo mabasa kung ano pong meaning yan. At tandaan nyo po ang strong dictionary, mga kapatid ng Greek and Hebrew dictionaries, ay hindi po yan Seventh-day Adventist publication. Okay? So, hindi po yung Seventh-day Adventist, baka sabihin niyo, ikampi lang sa amin. So, hindi po totoo na ang meaning po ng salitang fulfill ay to destroy and abolish. Kasi sa Hebrew, ang meaning nila ng fulfill ay ito. Satisfy, execute, abolish, walang ganon, accomplish, complete, fulfill, then full, preach, perfect, and supply. Yan po ay mabasa ang salita pong pleo or fulfill 90 times sa Bible. So, walang ganon kapatid.
na meaning. Now, puntahan po natin ang dictionary. Kung anong ibig sabihin ng fulfill. Halimbawa, Merriam-Webster Dictionary. Anong meaning ng fulfill? Ang fulfill po, dalawang spelling. Pwedeng fulfill na F-U-L-F-I-L-L. Ang isa po ay F-I-L lang po, no? Fulfill. Now, ngayon, ano sa Webster Dictionary ang ibig sabihin ng fulfill? Pakinggan nyo po. Fulfill means bring to completion or reality, achieve or realize. Okay? Similar, succeed in, attain, realize, consummate, satisfy, bring off, bring about, carry off, carry out, a task, duty, or rules as required, pledged, or expected. Yan po ang meaning ng Webster Dictionary. Now, ang tanong, may nabasa ba kayo diyang destroy or abolish? Wala. Ang layo talaga ng meaning ng sinabi ng pastor. Kaya mapayo ko po sa inyo, ano po, huwag po kayong bastang makinig lamang sa sinasabi ng pastor. Kayo naman po ay may sariling isip, may sarili po kayong pagpili. Why don't you go directly to the Bible kung anong ibig sabihin ng bersikulo para inyong makita kung tama ba o mali ang sinasabi ng pastor. Hindi po pagkat siya ay pastor ay maniwala ka na lang. Kasi hindi lahat ng pastor nagsasabi ng katotohanan. Lalo na kung ang pastor against pa sa kautusan. Alam niyo kung bakit maraming pastor kapatid ang against sa Ten Commandments? Kasi masisilo siya mapapahiya siya. Tulad ng isang pastor, ang sabi ng isang pastor, sabi ng pastor na ang Biblia at Biblia lang daw talaga ang dapat sundin, which is good naman. Pero alam niyo, ang pastor, tinanong ko siya, ako po noon ay 13 years old, kabibinyag ko pa lang po sa Adventist noon. Alam niyo po, ang sabi ko doon sa pastor, ang pastor nito Pentecostal, sabi ko, pastor, bakit sinabi po ng aklat ng Biblia o sa Leviticus na huwag kumain ng karning baboy? Alam mo kapatid, ang sagot niya, ito ay sabi niya, patay, yari pa yata ako. Sabi ko, ano ibig sabihin niya, pastor? Sumagot naman yung misis niya, ang pastor na yan ang lakas-lakas kumain ng baboy, alam naman sasabihin niya, sa mismo kumakain. Ganon din po yan dito. Bakit gusto ng pastor na mawala ang Ten Commandments? Para ma-justify yung pagsimba niya sa araw ng linggo. Kasi ang Sabat, ikapitong araw, Sabado o Saturday, ay kanya Sunday, which is not the seventh day, which is the first day of the week yan. Na hindi po galing sa Diyos, kundi galing sa pagano. So para mawala na lamang yung tumutusok sa puso niya, sa konsensya niya, alisin na lang yon. Para alin? Makwits na, mawala na, para masabi lang talaga wala ng Ten Commandments, sabihin na lang niyang wala na rin talaga. Para damay-damay ng lahat, sabihin na lang din niyang meaning na wala naman sa Bible ni sa Webster Dictionary. Isa pa dictionary kapatid, ating puntahan po. Anong dictionary ito? Cambridge Dictionary. O ito anong ibig sabihin ng salitang fulfill? Fulfill, verb. Okay? Also mainly UK of fulfill. Okay? Ito po ang ibig sabihin ng fulfill. To do something that is expected, hope for, or promise, or to cause it to happen. Yan ang ibig sabihin ng salitang fulfill. Hindi tama yung fulfill sa inyo ay i-destroy patuloy. Hindi naman tama yon. Okay? Ang bilis naman ng oras. Mag 45 minutes na agad. Tama ba yung relo natin? Ang bilis-bilis ng oras. Parang mauubos na agad ang oras natin, mga kapatid. Siguro wag na lang tayo mag-special song. Dire-diretso na tayo para ma-save natin ang time. So I hope clear po sa inyo yan, kapatid. Ano? So ang inyong talata ito, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Ang meaning sa word na fulfill para sa pastor ay to destroy or to abolish. Nasamantala, parang hindi niya nabasa na sabi ni Kristo sa mga unang panalita diyan, sa unang kalawang taludod, ang sabi doon, think not that I am come to destroy the law. Tapos sa kanyang isip niya, ang fulfill daw, ibig sabihin, abolish. Wow. Ang ibig sabihin ng fulfill daw ay destroy. I hope naintindihan po ninyo ito, kapatid. Sabi po ng Isaiah 8:20, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. So ang pastor, para bang ganito sa pastor na nagsasabi na wala na ang kautusan at wala din patutuo, sabi ng Panginoon, wala na sa kanilang katotohanan, wala pang liwanag. Dapat ang pastor mo magsalita diyan. Ayon diyan sa kautusan, ayon sa kautusan, at sa patutuo. Kung sila hindi magsasalita ayon sa mga salitang ito, sabi ng Bible dalawa, tunay na walang umaga sa kanila at wala sa kanila ang katotohanan.
Yan po ang malinaw. Isaiah 8:16. Talian mo ang patuto, tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Ang clear niyan. So talagang nasa mga alagad ng Diyos ang kautusan. Ito pa po, Galatia 3:17, sinabi ko sa inyo na ang 10 Commandments po, mga kapatid, Galatia 3:17-18, sabi pa ng Diyos, sa wikang English, sa Living Bible, akin to binasa kagabi, ganun din po naman tanong, at the same stress po natin, hindi pa ako magsasawa, ulit-ulitin kong sabihin sa inyo hanggang maintindihan. Ito bang sabi? God wrote this promise down and signed it. Could not be concealed or changed 430 years later when God gave the 10 Commandments. Nandiyan pong 10 Commandments, kapatid, hindi po yan talaga mababago at kahit kailan hindi po yan babagoy ng Panginoon. So ang inyo pong tanong ay ito. Tanong, Matthew 5:17, Jesus said that He come to fulfill the law. This indicates, o ito'y nangangahulugan, o ang ibig sabihin ay that the 10 Commandments have come to an end. Ang sagot ko po dyan, hindi po totoo yan, hindi tama yan. Our pastor, sabi mo naman, ang inyong pastor, nagbigay ng kanyang meaning, na ang meaning daw ng salitang fulfill ay to destroy the law or to abolish the law. Yung ating sinagot, mali yung sinabi ng pastor. Igalang pa rin po ninyo kasi pastor yan. Pero I hope ang pastor nito dapat gumalang din sa inyo, ituro kung ano ang tama. Para vice versa. Kasi hindi mo masabing gumagalang sa iyo habang nagtuturo ng mali. Lalo na kung alam niyang mali, ituturo pa, ay kalapastanganan talaga yan. Hindi talaga matutuwa ang Diyos niyan. Okay? I hope clear sa inyo. Now, sabi ni Kristo sa Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. O, kung halimbawa na-destroy na ni Kristo sa 5:17, no? Kung na-destroy ni Kristo sa 5:17 ng Matthew, ay bakit sinabi ba niya sa Juan na sundin ninyo ang mga utos kung tinanggal na nga niya? Oh my goodness. Hindi talaga pwedeng magiging tama ang ganitong kaisipan. Okay? Alright, question number 2. At mamaya po, may quiz tayo, ha? Ito naman para sa mga manginginom ng alak na gusto naman nilang ma-justify na pwede daw mainom ang alak kasi ang sabi nga daw ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 5:23, huwag kang uminom ng tubig lang, kundi uminom ka rin ng alak. Okay? Ating i-discuss yan. Pero hindi yun ang tanong ng talata, no? O hindi yun ang talatang tanong ng tao. Ito po ang kanyang tanong. Tanong, why do some Christians, especially SDA, siguro ang ibig sabihin ng SDA, Seventh-day Adventist, ano? Why do some Christians, especially SDA, object to alcohol beverages? Alam naman natin na si Jesus mismo ay gumawa ng miraculous wine para mainom sa panahon noong kasalan sa Kana. So, ang kanyang pinaka-concern dito, bakit daw ang mga Kristiyano, mention niya is the Seventh-day Adventist Church, ay nag-o-object daw patungkol sa alcohol beverages. Ay alam naman daw natin na si Jesus mismo gumawa ng alak doon sa Kana. So, ang kanyang logic doon, kung gumawa nga si Jesus ng alak doon sa Kana, ay bakit bawal ang alak? Ay siya nga mismo gumawa, Panginoon pa. Oh, maganda rin, no? Parang may punto din. Parang may punto lang, pero wala talagang punto. Okay? Ito po, ating basahin na uli. Why do some Christians, especially is they object to the alcohol beverages? Sa ngalan palang alcohol, mga kapatid, hindi na maganda. Lalo na kung inumin mo pa. Ang iba nga, gumagawa ng rabing alcohol out of tanduay na lagyan ng Clorox. Ano pa bang ilalagay doon? Ano yan? Tanduay, Clorox at Downy pa yata. Para lang mangamoy mabango. Yun ang kanyang disinfectant kasi nagkakaubusan po ng alcohol. Ay totoo naman, tinamong tanduay kung ilang proof diyan mga kapatid ang alcohol. Siguro 90% ba yun o 95 na. Halos 100% alcohol lang iniinom mo. So tingnan po ninyo kung ano po ang kasagutan natin dito, ha? Alright. Sa Biblia po, there are two types of wine in the Bible. Ang isa po ay fermented wine at saka unfermented wine.
bago at lumang alak. Halimbawa, new wine. Squeeze from the grapes juice. Sa Lucas 5:37. So anong klase ng wine yan? Grapes juice. So kung gusto nyo ng wine, marami yan sa NCCC, sa Robinson. Bumili kayo ng grapes juice. Nakalagay doon ay Welch ang kanyang brand. O yan. Hindi yung Tanduay Ram, inumin ng tunay na lalaki. Drink moderately. Walang ganon. Okay? So sa Luke chapter 2:37-38, yung sabi, and no man putteth new wine into old barrels, else the new wine will burst the barrels and be spilled, and the barrels shall perish. Okay? But new wine must be put into a new barrels, and both are preserved. Hindi siya mapupunit, hindi rin masisira ang wine. Kasi ang wine na ito ay new wine. Hindi pa po siya fermented. Walang pinagkaiba ito doon po sa tuba. Pagkakuha galing po doon sa nyog, pagbaba, orange na, puting-puti yan, orange na orange. Kung inumin nyo, parang true orange din po siya. Wala pang nilagay na, ang tawag ba niyan? Tungog, parang gano'n, ano? Yung inilalagay nilang kulay pula para mag-ferment siya. Ano bang tawag niyan? Tawag yata ay tungog, ano po, para magiging matapang siyang alak. Ngayon, after 24 hours, hindi na po sa fresh. Okay, 12 hours pa lang nga, hindi na fresh. Bakit po? Nag-concentrate na yung inilagay doon. Kung sa tinapay pa, nilagyan nilang yeast. Kung sa alak pa o tuba, nilagyan nila ng, parang ganun nga, tungog nga yata tawag niyan. Ewan ko kung anong tawag po niyan. Inilalagay nila para magiging matapang. Ang iba talaga ibinabaon pa sa lupa. After 1 month, 2 months, fermented na talaga yon. So ano ang nangyayari mga kapatid, mga kaibigan? Matapang na alak na. So nandito pa ang unang alak ha, new wine. Ang ikalawa po, old wine. So ito na yung fermented alcohol grapes drink. Ang iba naman kumukuha din po sa grapes, sa nyog, sa tubo, o lambanog. O saan lambanog sa magaling yan? Nyog din yata yan eh. No? So, ito, mahal kong mga kapatid, kung ano po ang nangyari. Ang fermented wine o alcohol, mga kapatid, yan na po yung tinatawag na old wine. Kahit grapes pang gamitin, pero kung yan ay fermented na, delikado na rin po yan. Okay? So, ang sabi po sa Luke 5:39, no man also having drunk old wine, straightway desireth new, for he said the old is better. So, makita po nyo dito, mahal kong mga kapatid, na malinaw na merong old and new. Sa Biblia po, ganito po yan. Maraming klaseng alak. Okay? I hope inyo po itong nababasa. Take note na po ninyo ito. Number 1, kinds of wine in the Bible. Ang Biblia kasi, sinulat din po naman sa Hebrew, pero may mga ilang salita Aramaic. Ginagamit din po naman sa Old. Sa Old Testament, sa salitang Aramaic, may isa pong pangalan na tawag chamar. Ito po yung malapot na syrup. Daniel 5:27, ito po yung inumin ng hari. So ito po hindi dapat inumin. Ang ikalawa sa salitang Hebro, nemsak. Ito yung pinaghalong alak sa alak. Minimix. Proverbs 23:20. Hindi rin po dapat inumin. Ikatlo, sa Hebro may tinawag din pong subi. Ito yung alak o beer. Pero piniferment din nila. So, ayon sa Isaiah 1:22, hindi rin po ito dapat mainom. Okay? Hindi dapat. Hebro. Number 4, sa Hebro, may tinawag din po silang ases. Ibig sabihin po ay bagong alak. Matamis po ito. Kakakatas lang, kapipiga. Para bang grapes na piniga, tapos yung katas niya, yun ang iniinom. Consider din po nila yun na alak or wine. Okay? Halimbawa, galing sa tubo. Okay? Kinatas, ininom. Consider din po nilang wine yun. Ang iba naman galing sa apple, kinatas. At ito po ininom. Consider nila yun, alak din po yun. Now, sa Joel chapter 3 verse 18, ito po'y matamis na alak kasi kakakatas lang. Ito, mahal kong mga kapatid, ay pwedeng mainom. Okay? Number 5. Sa Hebreo may tinawag na shimer. Ito po yung alak na sinala. Sa Isaiah 25 talatang 6, hindi rin po pwede nating inumin. Ang ikalima, ay kaanim, sa Hebrew may tinawag silang teros. Okay? Ito isang bagong alak, Isaiah 65 verse 8, maaring inumin. So, pwedeng mainom kasi bagong alak.
Sa Hebro, meron din po silang tinatawag na shikar. Shikar, ha? Ito po'y matapang na alak. Isaiah 28 verse 7, di natin dapat inumin. Ito yung alak na ipinapainom ni Apostol Pablo, ginawa ni Jesus Christ. Ito ang sabi pang 8. Sa Hebro, ang tawag ay yayin. Anong tawag, Brother Miko? Yayin. Sa Hebreo, ang tawag po yayin. Ito yung alak na bagong pitas at katas galing sa grapes. So kung gusto nyo uminom ng alak, diyan po kayo sa yayin. Ang ibig sabihin ng yayin, alak na galing sa grapes. Amos chapter 9 verse 14, or ang tawag sa Greek nito ay oino sa 1 Timothy 4 verse 23 na sinabi ni Apostol Pablo, huwag kang uminom ng tubig lamang, kundi uminom ka rin ng oino kung sa Griego pa, or uminom ka ng yayin kung sa Hebreo pa, na ang ibig sabihin, kinatas galing sa grapes. So anong alak ang ginawa ni Jesus Christ? Ang alak na kanyang ginawa, yayin. Hindi po shimer, hindi po teros, hindi po sikar, hindi po chamar, hindi po nimsak, hindi po mga kapatid subi. Ang alak na kanyang ginawa, katulad ng number 4 na ases, na ito po'y matamis na alak, at sa Hebro, ang tawag ay yayin, alak na galing sa grapes, pwedeng mainom. Promote ko pa sa inyo. Kami, bumibili kami mga kapatid sa bahay, meron kaming binili na 1 litro at kalahati, 4 na piraso, grapes juice. Yun po ang aming iniinom. Bakit? Hindi naman nagpanic buying kami, pero gusto namin yon. Sa Amerika noon, libre kami, 24 piraso buwan-buwan kasi doon si Mrs. nanganak. Katagalan palang inom mo hindi mo pa nainom, maasim na. Ngayon, walang libre. Bibili ka pa. Kunti-kunti lang. Hindi 24. 4 na lang. O kaya isa lang. So dito po, sa Hebro, ang tawag po ng alak na to, yayin. Ito yung alak na tinawag sa Greek na oino. Ito yung alak na ginawa ni Jesus Christ sa Kana. At ito rin yung alak sa 1 Timoteo 4.23, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sapagkat madalas ang iyong pagkakasakit, huwag ka lang uminom ng tubig, uminom ka rin ng alak. Ang alak na yun, kung tingnan po niyo sa bersikulo, yayin. Ang ibig sabihin galing sa grapes juice, bagong katas. Yun ang inumin mo. Bakit? Kasi mga kapatid, ang grapes ay meron po siyang properties na makapagpapagaling sa isang taong may sakit, lalo pa ang laging sakit ay ang sikmura. Okay? So I hope na intindihan po ninyo ito, na ang alak na ito ay hindi po alak na agua di pataranta. Ha? Ito po ang sabi 1 Timothy 5 verse 23, yayin. 4:23, do not drink water. 5:23, I would say, do not drink water only, but take a little wine to help your digestion, since you are sick so often. So si Timoteo ay madalas po siya ay nagkakasakit. Kaya nga ang sabi niya, to help, para matulungan. Uminom ka rin ng alak. Ang alak na yan, kung inyong tingnan, yayin. Ibig sabihin, ang alak na yan ay hindi nakakalasing. Pero kung isang container naman, hindi ka malalasing sa kanyang kaalakan, kundi mismo mabigat sa tiyan, mahihilo ka rin. Subukan mo isang pitsil na tubig o 2 pitsil na tubig, dire-diretso, talagang magkahilo-hilo ka talaga. Bakit ko nasabi? Nasubukan ko kasi. So kapatid, hindi po maganda. Okay? I hope clear po sa inyo yan. Now, dito po tayo sa salitang wine. Ang wine sa Biblia, the word wine in the Bible can refer to either fermented alcohol or unfermented pure grapes. So yun po yan, dalawa po yan. Now ating idugtong. Si Jesus Christ, nung pumunta po doon sa Kana, sa kasal na kanilang dinaluhan, nangyari na ubusan ng alak. At ito po ang nangyari mga kapatid. Sinabi ng nanay sa talatang 3, at nang magkulang ng alak, ang ina na si Maria, na ina ni Jesus, ay nagsabi sa kanya, wala na silang alak. Kung iparaphrase natin, anak, Jesus, nak, wala na silang alak. So anong sabi ng Panginoon? Sige, lahat ng banga, lahat ng tapayan, punuin nyo ng tubig. Siguro kung ikaw doon isa sa mga nagtatrabaho, siguro bantulot kang, na
gawin yon. So, ang ginawa, sabi ni Maria, sundin ninyo kung anong sasabihin niya. Sinunod nga. At pagkatapos, ang tubig, it turns into a fresh wine. At sinerve sa mga tao, tuwang-tuwa sila. O, ito mga kapatid ang nangyari, talatang 7. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at kanilang pinuno hanggang sa labi. So, anong nangyari? Talatang 9. At nang matikman ng Pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga at hindi niya nalalaman kung saan buhat. Pero yung mga nagtrabaho, alam nila kung saan. Galing kay Kristo. So, ang alak na tinutukoy dito, hindi po shiber, hindi po shikar, hindi po sobi, hindi po, mga kapatid, na fermented wine or tinatawag natin na nakakalasing, kundi ang alak nito ay tinatawag na yayin. Okay? I hope clear po sa inyo yan. So, sa aklat ng Hebreo, o sa Hebreo, ang tawag nila sa alak nito ay yayin. Sa Grigo, oinos. Huwag nyo kalimutan na, yayin, oinos. Hebro, Grigo. Saan galing? Katas ng ubas. Maaring pinaasim o hindi pinaasim, doon po galing. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng yayin. So, ayon po sa Biblia, gagamitin ni Satanas itong alcohol sa panglilin lang sa mga tao. Bakit? Sa aking napapansin ngayon, walang anniversary kasalan o walang birthday na kung walang alak. Sa mga initiation ng mga fraternity iba pa, I do believe, kasama din po ito. Sa mga nanalo sa sabong, sa sugal, pulutan, alak agad. Sa kanila, kung walang alak, di masaya. So, anong sabi po sa atin ng Biblia or ang itinuturo tungkol sa alak? Ito kapatid, sa Kawikaan 20 talatang 1, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo. At sinong napapaligaw sa kanya ay hindi pantas. Sino mang napapaligaw, sino mang nadaya ng alak, hindi po pantas. Okay? Hindi matalino. Tiyak yan. Meron pa akong isang professor na nalalaman, kapitbahay pa namin noon. Pagka nalasing, kasama niya kanyang mga estudyante sa inuman, hawiin niya yung mga buti sa mesa. Anong gagawin? Maghuhubad, aakyat sa mesa, sasaya, papalakpak ang mga anak, yung mga estudyante. Hubot-hubad talaga. Nagsawa na ang mga anak niya. Binidyo. At kinabukasan, gumising ang tatay. Sabi niya, Dad, meron akong bagong video dito. Gusto mong mapanood? Mamaya na lang. Hindi, mas maganda tingnan mo muna sandali. Kilala mo bang taong ito? Punong-puno ng suka ang katawan. Binidyo. Sabi niya, parang kamukha ko yan Tay, hindi yan kamukha mo. Ikaw talaga yan nung nalasing ka kagabi. Hiyang-hiyang tatay. Kaya hindi talaga pantas. Okay? Kawikaan 23:31-33. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Bakit? Tempting. Lalo pa kung makakita ka lang ng alak, naglalaway agad, nakakita ka ng alak, natutuyan agad ng lalamunan. Mga kaibigan, delikado yan. Sa uli ay kumakagat, ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin na mga katuwang bagay. Bakit? Marami kaya ako nakakita ng mga taong lasing na. Dinadampot ang mga bituin sa langit. Oh, ang ganda ng mga bituin. Ang ganda. Ang iba, lumalabas yung Latin, Grigo, Hebreo, lumalatin yung mga Aramaiko, lumalabas ng Espanyol, English balibaliktad. Basta yun ang tripping niya. Dinadampot niya. Kinabukasan, galit na galit siya. Sabi niya, sino naglagay ng mga bato dito sa bulsa ko? Ha? Sino naglagay? Tapang pa niya. Sabi niya, yan bituin dinampot mo kagabi. Wala talaga. Ano pa? At ang iyong puso ay nagbabadya ng mga mandarayang bagay. Totoo naman. May mga tao, ang kanilang tripin, tumbada. Hindi tupada, tumbada. Magtutumba ng mga kahoy. Hindi niya alam ang kanyang tinataga, misis na niya. Ang iba, matapang, maoy. Ay, naku po, ang daming maoy dito sa sanglibutan. Tapos kung masuntok, masaksak, patay, wala na. Balo agad ang misis. Kagagawan lang ng alak. So sabi ng Biblia, lumayo ka dito. Ikatlong Juan talatang 1 talatang 2.
Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan. O hindi ba ganinyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos? Kapatid, malinaw po ito. Bantayan niyo pong talatang ito, napakaganda. Sabi niya, 1 Corintios 19 at 20. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay, ano po daw? Ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ay, ibig sabihin, ang nananahan sa ating katawan, Espiritu Santo. Ang nandito sa loob natin, Espiritu Santo. Kaya nga ang sabi, tinanggap mo ito sa galing sa Diyos. At sinabi pa niya, mahal kong mga kapatid, na at hindi kayo sa inyong sarili sapagkat kayo binili sa halagang luwalatingan ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Bakit? Sapagkat ang tumatahan sa ating katawan ay ang Espiritu Santo at ang katawang ito ay templo ng Espiritu Santo. Kapatid, tandaan po ninyo, nilalang tayo ayon sa wangis ng Diyos, ayon sa larawan ng Diyos. At ang nananahan sa atin na nagturo ng tama laban sa mali ay ang Espiritu Santo. Bakit? Kasi sa ating katawan, tayo po ay templo ng Espiritu Santo. Huwag niyo pong kalimutan yan. Ang sabi naman sa Roma 12 talatang 1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Napakalinaw ang sabi ng kasulatan, kapatid. Kaya ang sabi niya ito, conclude, 1 Corintios 10:31, kaya kung kayo'y magsisikain man, o magsisiinuman, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Meron ka bang kinakain na hindi mabuti? Huwag mong gawin yan. Meron ka bang iniinom na hindi mabuti? Huwag mong gawin yan. May ginagawa ka ba na hindi mabuti? Huwag mong gawin yan. Iwas ka dyan. Bakit? Pagka ginawa mo, niluluwalhati mo ang Diyos. Bakit? Ano man kainin mo, inumin mo, o gawin mo, sa ikaluluwalhati, dapat ng Diyos, hindi sa ikaluluwalhati o sa ikakagusto mo. Sabi nga po mga kapatid, is health a matter of chance or choice? Is it a matter of chance or choice? Pag sinabi niyong chance, para bang ganito, yayaman ba talaga ako o hindi? Tataya ako sa sweepstakes. Luto. Ikaw naman ang naluto bandang huli. Ilang milyon ba naman ang tumataya dyan? Ang dami na pong nangamatay, hindi pa po nanalo. So, is health a matter of chance or choice? The answer is choice. It's your choice. Tulad lang ng teacher. Naging teacher ka, hindi tsamba yan. Naging attorney ka, hindi yan tsamba. Ikaw naging engineer, hindi yan tsamba. Ikaw naging pastor, hindi yan tsamba. Bakit? Pinag-aralan mo eh. Nag-aral ka. Walang tao po, mga kapatid, na pwedeng pumunta sa National Highway at sisigaw siya, gusto ko magkaroon ng relo! Kumulog, kumidlat, lumindol! Wow! Lumabas agad ang relo. Anong relo? Wow! Giordano! O ba kaya Seiko 5? Kapatid, no. Nagkaroon ka ng relo, either nakita mo, binigyan ka, niregaluhan ka, or mas malamang, binili mo. It's not a chance. It's by choice. Ang good health ay dapat mong makuha at matanggap sa biyaya ng Panginoon. So, sabi nga po, quitters always win by the grace of God. So, mga kapatid, I hope clear po sa inyo yan. So, dito po, tanong. Ulitin natin ha. Why do some Christians, especially is they object to alcohol beverages? In the first place, why? Because it's alcohol beverages is not good for your body. Ikalawa, hindi naman po kami nag-object sa inyo. Uminom lang kayo, nagpapayo lang po kami ayon sa Biblia. Kalawa, alam naman natin na si Jesus mismo ay gumawa ng miraculous wine. Yes, gumawa siya ng miraculous wine, hindi siya gumawa ng tanduay wine. Okay? Miraculous ang kanya. Ang sa'yo hindi. Agwa di pataranta talaga. Pagka nakainom at di nakainom, naglalaway, di na alam kung anong dapat gawin. Meron akong nakitang tao, hindi pa sumikat ang araw, lasing na agad. Bakit? Ang kanyang pinakatubig, lasing. So, ay alak, lasing ng lasing araw-araw. Wala pa akong nakitang di lasing yung tao yun, araw-araw.
Wala na ngayon, patay na. Okay? Delikado. So, para ipainom sa panahon noong kasalan sa Kana. So, ang ating pong sagot, ang ginawa ni Christ ay miraculous wine, at ang wine pong yun ay yayin. Hindi po yun simar, subi. Hindi po yun, mga kapatid, na alak na nakakalasing. Okay? I hope clear po yan sa inyo. So, hari, nawa ay nasagot ang inyo pong katanungan. At yan po, mga kapatid, ay napakahalaga na dapat po ninyong maunawaan ayon po sa Biblia, kasi mga kapatid, yun po ang sabi. I hope ang inyo pong katanungan ay nasagot po natin. At kung kayo po'y merong mga katanungan pa, isend po nyo sa amin. O yan, pwede nyo pong tingnan dyan sa tumatakbo. Meron po tayo dyang cellphone number, 0906-358-1181. Yan po ang number ko. O dili ba kaya smart, 0921-200-18183. Okay? Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan kasama ang kilalang tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. Jesus is Coming Again program. At kung kayo ay merong mga katanungan o paglilinaw, mag-text agad o tumawag sa mga bilang 0906-358-1181 o dili pa kaya sa mga bilang 0921-200-8331. At inyong matatanggap ang mga karampatang kasagutan sa inyong mga katanungan ayon sa Biblia. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Praise God.